Sa kasagsagan ng karera ni Aaliyah, nakilala siya bilang R&B princess at papunta na para maging isang all-time legend. Naglagay ng pundasyon ang kanyang malutong na sopranong boses para sa isang buong henerasyon ng mga kontemporaryo, R&B, pop at hip-hop artist. Sa edad na 22 years old, nakabasag na siya ng ilang mga record bilang marahil ang pinakamatagumpay na female artist sa kanyang panahon. Pero habang nakasakay sa alon ng tagumpay sa kasamaang palad, pumanaw si Aaliyah mula sa isang plane crash. Ito ang kwento at trahedya ng pagpanaw ni Aaliyah, ang R&B princess. January 16, 1979, ipinanganak si Aaliyah Dana Houghton sa Brooklyn, New York, ang anak na babae ni Diane at Michael Houghton. Gayunpaman, lumipat ang pamilya sa Detroit noong 5 taong gulang pa lang si Aaliyah. Lumaki siya sa isang musical family, kasama ang kanyang inang si Diane na isa ring mga awit at ang kanyang amang si Michael na nagtatrabaho bilang tagapamahala ng pabrika. Mahilig din si Aaliyah sa pag-aarte at pagsasayaw. Sa murang edad, nagsimula na siyang magtanghal sa iba't ibang mga events. Habang nag-aaral sa Jesu Catholic Elementary School, siya ay naging cast para sa Dulang Ani. Nagustuhan niya ang lugar na to na siyang naging inspirasyon niya para maging isang entertainer. Nasa genes niya ang entertainment. Ang tiyuhin niyang si Barry Hankerson ay nasa negosyo rin ng musika. Siya ang nagtatag ng Label Block Grand Records at ikinasal sa isang sikat na soul singer na si Gladys Knight. Mula pagkabata, hilig na talaga ni Aaliyah ang musika. Hindi man nanalo sa youth singing competition sa Star Search noong teenager, hindi niya pa rin isinantabi ang pangarap. Determinado siyang paunlarin ang kanyang talento sa pagkanta at ituloy ang kanyang karera sa musika. Sa edad na 11 taong gulang pa lang, nagkaroon siya ng pagkakataong magtanghal para sa 5 nights kasama si Gladys Knight sa Las Vegas. Ito ay isang karanasan na mananatili sa kanyang magpakailanman. Nagpatuloy siyang nagsusumikap at nag-aral para pagbutihin ang kanyang talento sa pagkanta. 1997, nagtapos siya sa Detroit Performing Arts High School na may perpektong GPA na 4.0. Para kay Aaliyah, simula pa lang to, alam niyang malayo pang matupad ang kanyang pangarap na maging isang sikat na mga awit sa buong mundo at determinado siyang gawin ang lahat para marating yon. Ganap namang sinuportahan ng kanyang pamilya ang kanyang karera at may malaking papel sa kanyang tagumpay. Pinag-aral siya ng kanyang mga magulang sa musika at tinustusan ang lahat ng kaugnay na gastos. Sa edad na 12, nakakuha siya ng record deal sa Jive Records at Blackground Records, ang record label ng kanyang tiyuhin. Ipinakilala rin siya kay R. Kelly na siyang naging mentor niya at nangunguna ring songwriter at producer ng kanyang debut album. 14 na taong gulang siya nang ilabas ang kanyang debut album na Age Ain't Nothing But a Number, na naging instant success naman dahil pang-5 sa Billboard Hot 100 at number 1 naman sa R&B hit. Ang sumunod na single naman na At Your Best by Isley Brothers ay umabot sa top 10 sa Billboard Hot 100 at naging pangalawa sa R&B radio. Kalaunan, 2 beses na na-platinum certified ang album ng Industry of Recording Association of America. Samantala, nagkamabutihan naman sina Aaliyah at ang kanyang mentor na si R. Kelly. At sa edad na 15, lihim niyang pinakasalan si R. Kelly na 27 years old noong panahong yon. May mga aligasyon labang kay R. Kelly na nagsuhol pa siya para lang makakuha si Aaliyah ng piking pasaporte kaya sila nakasal. Pero napawalang bisa din dahil minor de edad pa si Aaliyah at hindi nakakuha ng pahintulot mula sa kanyang mga magulang. Matapos ang nakamamanghang tagumpay ng kanyang debut album, umalis si Aaliyah sa Jive Records at pumirma sa Atlantic Records, kung saan nakipag-collab siya sa Timbaland at kay Missy Elliott. Naging isang matagumpay din ang kanyang pangalawang studio album na One in a Million at itinuring na pinakamaimpluwensyang R&B album. 2 beses na na-platinum certify ang naturang album at naging international hit. Nagtanghal din si Aaliyah sa iba't ibang bansa sa buong mundo gaya ng Europa, Japan at South Africa. Matapos ng paglabas ng kanyang pangalawang album, may ilang proyektong trinabaho si Aaliyah, kabilang ang pagpapalabas ng mga bagong kanta at paggawa ng mga soundtrack para sa mga pelikula gaya ng Anastasia.
1999, nakuha ni Aaliyah ang kanyang pinakaunang major role sa pelikulang Romeo Must Die kasama ng aktor na si Jet Li. Ito ang simula ng kanyang acting career. 2001 naman ang kanyang pangalawang pelikula na Queen of the Dam, kung saan ginampanan niya ang papel ng isang sinaunang reyna ng mga vampira. Habang nagtatrabaho para paunlarin ang kanyang karera sa pag-arte, hindi naman nakalimutan ni Aaliyah ang musika. July 2001, inilabas niya ang kanyang pangatlong self-titled album na Aaliyah. Nagdebut ang album na pangalawa sa mga US charts at naibenta ang higit sa 2.4 million copies sa buong mundo. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang tagumpay na to ni Aaliyah. August 23, 2001, si Aaliyah kasama ang mga empleyado ng Virgin Records America ay lumipad ng 2 flight sa Bahamas, gamit ang isang Fairchild Metro 3 na charter ng Sky Limo. Nandun sila para kunan ang video para sa kanyang kantang Rock the Boat. Dahil maaga silang natapos, nagpasya silang bumalik sa Florida noong August 25, kahit pa man nauna na nilang napagkasundo ang August 26 sila aalis. August 25, 2001, dumating sa paliparan ng Mars Harbor sa Bahamas sina Aaliyah at ang kanyang mga kasamahan. Kasama sa kanyang crew ang pilotong si Luis Morales, hairstylist na sina Eric Foreman at Anthony Dodd, ang security guard na si Scott Gallion, ang makeup artist na si Christopher Maldonado, at ang mga empleyado ng Blackground Records na sina Douglas Crutch at Gina Smith. Pagdating sa paliparan, nadismaya sila dahil ang eroplanong kanilang na-charter para sa biyahe ay hindi pa dumating sa nakatakdang oras na 4:30 ng hapon. At bahagyan ng naiinip sina Aaliyah at ang kanyang mga kasamahan. Sa wakas, sa 6:15 p.m. flight, dumating ang eroplanong twin-engine Cessna 402. Ang eroplanong to ay mas maliit kaysa sa Cessna 404, ang sinakyan nila papuntang Bahamas. Ang piloto ay si Luis Antonio Morales, isang 30 years old na bihasang piloto. Nagsimula siyang magsanay sa pagpapalipad noong 1985. At nakakuha ng private pilot's license noong 1999 para sa single-engine na sasakyang panghimpapawid. Sumali siya sa Black Hawk International Airlines noong August 23, 2001, 2 araw bago maganap ang aksidente. Bago sila umalis, nagkaroon ng hindi pagkakasundo si Luis sa crew ni Aaliyah dahil binalaan niya ang mga to na sobra na ang bigat nila para sa ligtas na paglipad. Pero dahil sa matagal na naghintay ang grupo ni Aaliyah, tuloy pa rin sila sa pag-alis. Ayon sa ilang mapagkukunan, kilalang nerbiyoso si Aaliyah sa paglipad. At sa araw na yon, balisang-balisa si Aaliyah na sumakay sa naturang eroplano. Sumasakit ang kanyang ulo at hindi komportable dahil sa kanyang nerbiyos. Kaya nagpasya siyang magpahinga na muna sa likod ng taxing naghatid sa kanila sa paliparan. Habang nakaupo, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan at tinanong kung anong problema. Sinabi dito ni Aaliyah na nag-aalala siya sa paglipad at parang mabigat ang loob niya sa eroplano kaya't ayaw niyang sumakay dito pa uwi. Si Kingsley Russell ay 13 years old lang nang ihatid ng kanyang madrasta sina Aaliyah at ang mga kasamahan nito sa paliparan. Ang kanilang pamilya ay nagpapatakbo ng negosyo ng taxi sa Bahamas at nagtatrabaho siya bilang isang baggage carrier para may sarili siyang kita. Ayon sa kanyang kamakailang pahayag, una pa lang ay ayaw na talagang sumakay ni Aaliyah sa naturang eroplano at yun ang dahilan kung bakit bumalik si Aaliyah sa loob ng taxi, kung kaya binigyan siya ng pampatulog para huminahon. Habang kinakarga ng kanyang mga kasamahan at ng piloto ang mga dalang gamit ng grupo, natutulog naman si Aaliyah sa likod ng taxi. Nang handa na silang umalis, sa kabila ng kanyang naunang pagtutol, pinasakay pa rin siya sa eroplano. Pero wala siyang malay nang isakay siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa pinainom sa kanyang pampatulog. Wala siyang kaalam-alam na nasa loob na pala siya ng eroplano. Maganda ang lagay ng panahon kaya nag-take off ang eroplano mga 6:45 p.m. Nagsimulang tumakbo ng napakabilis ang naturang eroplano sa runway 27, saka mabilis na lumipad at bumaba pa kaliwa. Nang nasa humigit kumulang 40 feet na sila sa itaas ng runway, biglang tumagilid ang eroplano at bumulusok pababa. Tumama sa lupa ang kaliwang pakpak at ilong nito, saka nagpaikot-ikot bago tuluyang huminto, mga 300 feet bago ang dulo ng runway pasilangan. Nagtamo ng matinding pinsala ang eroplano at sumiklab ang apoy pagkatapos.
Nagkalat ang mga sirang bahagi ng eroplano 135 square meter patimog sa gilid ng runway 27. Nasaksihan naman ni Lewis, isang 25 years old na charter pilot na nagtatrabaho sa isang sasakyang panghimpapawid, halos kalahating milya ang layo ang pagbagsak ng naturang eroplano. Nakita niya ang pagbagsak nito nung nasa 60 to 100 feet pa lang ito sa ibabaw. Tumakbo siya papunta sa fire truck at laking gulat niya nang makarating siya sa lugar ng pinangyarihan. Isa yung kakilakilabot na tanawin, wasak ang mga katawan ng mga pasahero at halos hindi na makilala. May isa pang sumisigaw ng tulong habang nasusunog ang buong katawan. Sinabi ng pilotong si Lewis na nakakita na siya dati ng mga aksidente, pero yun na yata ang pinakamalala sa lahat ng nakita niya. Nagkapira-piraso ang eroplano at ilang mga upuan ang tumilapon palabas. Natagpuan ng mga first responders sa pinangyarihan ang wala ng buhay na si Alea, mga 20 metro mula sa nawasak na eroplano. Ayon sa resulta ng autopsy, nagtamo si Alea ng matinding sunog sa katawan at pinsala sa kanyang ulo. Bago pa bumagsak ang eroplano, sobrang nagulat si Alea na siyang nagpahina sa puso nito. Ayon sa coroner, kahit nakaligtas pa si Alea, sa sobrang lubhan ng pinsalang natamo nito, maaaring hindi pa rin ito lubusang gagaling. 22 years old lang si Alea nang maganap ang insidente. Ayon sa mga nakasaksi sa libing, ang pilotong si Luis Morales, Anthony Dodd at ang bodyguard na si Scott Gallion ay buhay pa nang dumating ang tulong sa pinangyarihan ng aksidente. Sa kasamaang palad, dahil sa lubhan ng pinsalang natamo, pumanaw din sila kalaunan. Walang sino mang sakay ng eroplanong yon ang nakaligtas sa pagbagsak. Dinala ang labi ni Alea pabalik sa Estados Unidos noong August 28, 2001 at pagkatapos ay inilipat sa Newark International Airport sa New Jersey. Pagka Biyernes, August 31, isang puting kabaong na naglalaman ng katawan ni Alea ang dinala mula sa Frankie Campbell Funeral Home sa Manhattan sakay ng isang salaming karwahe. May palamuting pink at puting rosas ang naturang karwahe na hila ng puting kabayo. Inilipat ang katawan ni Alea sa St. Ignatius Loyola Church sa New York City, kung saan nagdaos ng private funeral mass ang kanyang pamilya. Humigit kumulang 800 na tagahanga at nagluluksa ang dumalo sa prosesyon. Sa panahon ng misa ng libing, nagbigay ng emotional eulogy ang kapatid ni Alea na si Rashad. Binanggit rin nito ang mga pangalan ng iba pang mga biktima ng aksidente at hiniling na ipagdasal din sila. Habang nagsisipag-alis ang mga nagluluksa, kinanta nila ang kantang 1 in a Million ni Alea. Matapos ang service, 20 kalapati naman ang pinakawalan para simbolo sa bawat taon ng buhay ni Alea. Kalaunan na isiwalat sa isang pagsisiyasat na hindi lang sa alam ng piloto na delikado ang paglipad nilang yun kundi wala din talaga tong kakayahang magpalipad ng eroplano. Piniki lang nito ang lisensya para makakuha ng trabaho sa charter airline Black Hawk International Airways. Ibig sabihin, hindi talaga siya isang lisensyadong piloto. Bukod pa dito, ito ang unang araw niya sa trabaho sa naturang airline. Ayon sa toxicology report, napag-alamang may bakas ng bawal na gamot at alak ang katawan ng nasabing piloto. Nalaman din na overloaded ang eroplano. May dala tong 700 pounds o higit sa 317 kilos at isa pang pasahero kaysa sa dapat na sakay nito. Hindi din maayos na nakaposisyon ang mga kargamento, kaya pagdating sa himpapawid, mahirap nang kontrolin ang eroplano. Kalaunan, kinasuhan ng pamilya ni Alea ang airline para sa nangyari at sumang-ayon sa isang out-of-court settlement. Si Alea, aka Baby Girl, aka Princess of R&B ay palaging mananatiling isang alamat sa puso ng milyong-milyong tagahanga mula sa buong mundo. Kahit pa man wala na siya, nananatili pa rin siyang matagumpay na komersyo na may higit sa 8.1 million albums ang naebenta sa US at 24 to 32 million albums naman na naebenta sa buong mundo. Natanggap niya rin ang parangal para sa paboritong babaeng R&B artist at paboritong R&B soul album para sa kanyang album na Alea sa 2002 American Music Awards. Ang huling music video na na-record ni Alea bago ang kalunos-lunos na aksidente na Rock the Boat ay inilabas sa Beats Axis Granite noong October 9, 2001. Dalawa sa kanyang singles, ang More Than a Woman at I Care For You, ay nakapasok sa top 25 ng Billboard Hot 100.
at ang More Than a Woman ay naging number 1 sa UK single charts. Ginawang si Aaliyah ang unang pumanaw na babaeng artist na nakakamit ng number 1 position sa UK singles charts. Namuhay si Aaliyah ng isang kahangahangang buhay na positibong nakaantig sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Bagaman kalunos-lunos na nagwakas ang kanyang buhay, bago niya pa nakamit ang kanyang buong potensyal, palagi siyang maaalala bilang ang prinsesa ng R&B.